sa pagdating ni Jesus. Siya ang ating kaligtasan, alay ng Diyos sa tanan. Iba pong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Iba pong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong salitang nananahan sa iyong kaibuturan ay dinala sa sinapupunan ng Birheng Kalinis-Linisan noong tanggapin niya ang mabuting balitang hatid ng anghel at siya'y lukuban ng Espiritu Santo bilang iyong tahanan, katulad ng mahal na birhen, matanggap nawa naming mapagkumbaba na sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akas, "Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng Sheol o sa kaitaasan ng langit." Sumagot si Akas, "Hindi po ako hihingi, hindi ko susubukin ang Panginoon." Sinabi ni Isaías, "Pakinggan mo, sambahayan ni David. Kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao, na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, at ito'y tatawaging Emmanuel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig, kalaliman. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Sino ang marapat umahon sa burol ng puon? Sino ngang aahon? Sinong papayagang
pumasok sa templo, sino ang tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan tapat sa pangako na binibitawan. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Panginoong Diyos pagpapalain siya, iligtas siya't pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Tumayo na po ang lahat. Halina, susi ni David, binubuksan mo ang langit, upang kami ay masagip. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang ika-6 na buwan na ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Wika niya, sumasa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kaniyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang paghahari niya ay walang hanggan. Paanong mangyayari ito, gayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at ilililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kaniyang katandaan, at ngayoy ika-6 na buwan na ng kaniyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat.
Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang atin pong buhay bilang mga tao, madalas nakakalito, minsan magulo, at marami ang walang kasiguraduhan. Dumadating talaga ang panahon na kung minsan ang mga pangyayari sa ating buhay ay hindi natin madaling maintindihan. Kaya madalas napapaisip tayo dahil taliwas mismo yung mga inaasahan natin sa mga kaganaping ito. Nangyari din po ito sa ating mahal na Birheng si Maria. Siya po ay simpleng babae na may simpleng plano at simpleng pangarap sa buhay. Ang nais niya lamang magpakasal sa kanyang nobyo na si San Jose at bumuo ng isang simple at mabuting pamilya. Subalit narinig natin kung ano ang nangyari sa Ebanghelyo. Dumalaw ang Anghel Gabriel, dala-dala ang mabuting balita ng kaligtasan. Kaya naman kung inyong mapapansin, si Maria ay tila baga naguluhan at nabagabag. Sino po ba ang hindi magugulat kung ikaw ay isang dalaga at makakatanggap ka ng balita na ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang batang lalaki, at hindi lang ordinaryong batang lalaki, kung hindi magiging pinakadakila sa sanlibutan. Sa palagay mo, hindi ka ba magugulat o maguguluhan? Lalo pang naguluhan si Maria nang sabihin na anghel na galing sa Espiritu Santo ang kaniyang ipapanganak at tatawagin ding anak ng kataas-taasang Diyos. Hindi madaling intindihin agad-agad ang balitang ito ng anghel. Paano na ngayon ang plano ni Maria at Jose? Paano niya mapapaliwanag sa kaniyang nobyo ang lahat ng ito? Maniniwala kaya ang napakaraming tao sa kaniyang mga kwento? Marami sigurong pumapasok sa kaisipan ni Maria noong mga sandaling iyon. Magulo at tila baga nakakalito. Pero pagmasdan ninyo itong mabuti, may ipinakitang paraan si Maria upang maging mapayapa ang kaniyang naguguluhang pag-iisip. Ipinasa Diyos niya ang lahat. Kaya nga sa bandang huli, ang kaniyang sinabi sa anghel, "Ako ay alipin ng Panginoon. Mangyari ang lahat sa akin ayon sa wika mo." Maaaring hindi alam ni Maria at hindi niya lubusang naiintindihan ang lahat ng kaniyang napakinggan. At lalong hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa darating na bukas. Maraming nabubuong tanong sa kaniyang puso at kalooban. Pero sa pagkakataong iyon, isa lang ang malinaw sa mahal na ina. Kasama niya ang Diyos sa paghahanap niya sa ng kasagutan at kaayusan sa kaguluhan ng kaniyang pag-iisip. Uulitin ko po sapagkat napakahalaga noon,
Bagamat maraming nabubuong mga pag-aalinlangan, mga katanungan sa puso ni Maria, isa lang ang tanging naging malinaw sa kanya. Kasama niya ang Diyos sa paghahanap sa kasagutan at kaayusan ng kaniyang magulong pag-iisip. Ipinasa Diyos niya ang magulo at malabo. Ipinasa niya sa Diyos upang magkaroon siya ng pag-asa at lakas ng loob na maintindihan ang lahat. Bagamat may sarili siyang plano at sariling pangarap, pagmasdan ninyong mabuti, isinantabi agad-agad ito ni Maria upang bigyang daan ang dakilang plano ng Diyos. Mga kadiboto, dapat maliwanag sa atin kung ano ang ibig sabihin ng pagpapasa Diyos. Kalimitan nating ginagamit ang salitang ito. Minsan, kung wala nang sagot sa ating katanungan, minsan kung wala na tayong maisip, minsan kung wala nang sagot sa ating mga kurot-kurot, mga katanungan, madalas nating sinasabi, ipagpasa Diyos mo na lamang yan. Ipagpapasa Diyos ko na lamang. Pero dapat maintindihan natin na ang pagpapasa Diyos hindi nangangahulugang wala na tayong gagawin. Hindi nangangahulugan na tayo ay tutunganga at magiging tamad na lamang at maghihintay na lang tayo kung ano ang pwedeng mangyari. Ang pagpapasa Diyos hindi nangangahulugang hindi na tayo kikilos at gagalaw at aasa na lang tayo sa Panginoon kung saan man tayo dalhin ng tadhana. Ang pagpapasa Diyos nangangahulugang may katiyakan at sasamahan tayo ni Jesus Nazareno sa ating magulong buhay at pakikipagbuno sa mga pagsubok ng mundong ito, taglay ang pag-asa, pag-ibig at pananampalataya. Kaya naman, ipinapasa Diyos natin kung ano ang magulo, kung ano ang hindi natin maintindihan, kung ano ang malabo at hindi tiyak na bukas. Dahil buong pagpapakumbabang sinasabi natin na hindi natin kayang mag-isa. Kailangan natin ang Diyos at naniniwala tayo na sasamahan tayo ng Diyos sa bawat pag-aalinlangan na mayroon tayo sa ating mga puso. Kagaya rin ni Maria, sigurado marami din tayong mga plano at pangarap sa ating buhay. Marami tayong mga plano sa ating mga sarili. Kaya nga ang magandang katanungan sa araw na ito, handa na ba akong isuko ang lahat para sa paglilingkod sa Diyos? Handa na ba akong makalimot sa aking sarili upang maging instrumento ng Diyos sa pagpapalaganap ng kaniyang mabuting balita? Handa ko na bang ibaba ang aking sarili gaya ni Maria na naging alipin ng kagandahang loob ng Diyos at ipinagpasa Diyos niya ang lahat ng kaganapan sa kaniyang buhay? Mga kapatid kay Kristo, sa pagpapatuloy po natin ng ating banal na Eucharistia, naway harapin natin ang hindi tiyak na bukas ng buong tatag at lakas ng loob na kahit anuman ang dumating ay hindi natin bibitawan ang paninindigan na hindi tayo iiwan ng Diyos. At ito ang ibig sabihin ng Emmanuel.
ang pangalan ng batang si Jesus na isisilang. Ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. Kapiling natin ang Diyos. Walang segundo, walang minuto, at walang sandali na hindi natin kasama at kapiling ang Panginoon. Kaya nga kailanman, hindi magpapabaya ang Diyos. Ito ang tangi at bukod tanging pinanghawakan ni Maria upang matupad ang kalooban ng Diyos. Simple lamang, kasama natin ang Diyos. Kaya ipinagpapaubaya natin sa Kanya kung ano ang hindi tiyak at hindi malabo dahil sa Kanya tayo kumakapit at umaasa. Mga kapatid kay Kristo, ipasa Diyos natin ang lahat ng mga kaguluhan at pag-aalinlangan ng ating puso. Kapag sa Diyos tayo kumapit, tiyak yon, makakamit natin ang tunay na kalayaan at kapayapaan sa ating buhay. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin po tayo na matularan natin ang halimbawa ni Maria na may mababang loob, puno ng pananampalataya at laging handang tumupad sa kalooban ng Panginoon ang ating itutugon sa bawat panalangin sa pamamagitan ni Maria. Dinggin mo kami. Sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo kami. Bilang bayan ng Diyos, tayo naway sumulong sa ating paglalakbay sa pananampalataya sa ilalim ng paggabay at pagtuturo ng ating kaparian. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng ating pamahalaan naway gumawa ng lahat ng paraan upang maitaguyod ang kapayapaan at pangalagaan ang kapakanan ng kanilang mga nasasakupan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo kami. Ang mga lalaki at babaeng nagtalaga ng kanilang sarili sa Panginoon, naway maging mga tunay na saksi sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng pagiging tapat sa kanilang pangako. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo kami. Ang mga kabataan naway maging tapat sa kanilang pananampalataya, bukas palad sa kanilang pagmamahal at matatag sa kanilang hangarin. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo kami. Ang mga namayapang tumugon sa tawag ng Diyos, naway makabahagi sa kagalakan ng hapag ng Panginoon. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo kami. Isama po natin sa ating mga panalangin ang mga kapatid at kadiboto natin na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito. Ang mga mag-asawang nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang mga kasal. Ang mga kaibigan at kamag-anak natin na may sakit at may malubhang karamdaman. Gayon din ang mga pamilyang nagugutom at walang makain. Naway ingatan, patnubayan at basbasan silang lagi ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo kami. Ama, naging tao ang iyong walang hanggang salita nang italaga ng Birheng Maria ang kaniyang buhay sa katuparan ng iyong balak. Matularan nawa namin
ang kaniyang halimbawa sa paghahanda para sa pagdating ni Jesus na iyong anak na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Panginoong Diyos, Ama, aming handog ngayon ang alak at tinapay dala sa altar mo. Pati puso namin isip tinataas sa'yo habang naghihintay kami kay Kristong darating. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, itangi mo ang paghahain ito upang ang mga nagdiriwang ay magkasalo-salo sa sinasampalatayanang dapat na asahan sa darating mong anak na aming hinihintay, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinapahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na birheng Kaniyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahat ni San Juan Bautista sa kaniyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kaniyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kaniyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos ng mga napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Sana, sana, sa kaitaasan. Sana, sana, sa kaitaasan. Pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana,
Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Sa langit na, sa malilim
dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin na kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilalayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang mga pinapagsalo mo sa iyong banal na piging ay papagkamtin mo ng tunay na kapayapaan bilang kapakinabangan sa ginaganap na pagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahe na dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,